Diyos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskrib at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskrib at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. At sinabi ninyong iyan, diyan sa inyong sinabing iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang hapon po ng Miyerkules sa inyong lahat. Maluwalhating pag-uwi sa tahanan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Nanibago ako kanina, pagpasok ko doon sa sakristia, no? Napakaganda na ng ating tinatanaw ang dambana ng mahal na poong Jesus Nazareno. May utang na loob na tumatanaw tayo sa mga responsable sa pag-aayos na ito, paglilinis ng dambana ng Senyor. Ano po? Simula doon sa mga nagpuyat, nagpakapagod, magdamagan, salamat sa kanilang pagmamahal sa Senyor habang sila ay nagtatrabaho. Salamat din sa mga nag-sponsor niyan at sa ating parish priest at yung mga nangangasiwa sa ating parokya para maisakatuparan po yan. Ano ho? Malugod po namin kayong sinasalo sa inyong pagdating at tinitipo ng ating mga kahilingan, mga pasasalamat at mga dinadalangin bilang iisang pithaya na idinudulog natin sa kanyang paanan. Ngayon po ay 30 na ng Agosto at nasa 21st week po tayo sa ordinary time. Sa mga pagbasa po natin ngayon, kung inyong mamarapatin, ay nais ko sanang mag-focus sa Salmong Tugunan. Ito po yung laging naiiwan sa mga pagninilay. At dahil ito'y laging naiiwan, siya po ang ating bigyang pansin ngayon. Napakinggan natin yung Psalm 139. Mayroong makulit na katotohanan na kumakalabit sa aking kalooban. Paano mo nga naman kaliligtaan yung makulit na katotohanan na iyon? Kaya ang mabuti ay bigyang pansin. Ano ba yung nangangalabit na yun sa ating kalooban?
Yun pong katotohanan ng hindi ka makapagtatago sa Diyos. Hindi ka makapagtatago sa Diyos. So kung gumagawa ka ng masama, hindi po iyon nalilingid sa Diyos. Pero kung gumagawa ka rin naman ng mabuti, kahit walang ibang nakakakita, hindi rin po iyon nalilihim sa Diyos. At palaging sinasabi sa atin dito ng ating mga kasama, ni na Father June, ni na Father Hans, nung mga vicars dito na hindi nagsasawang magpasalamat ang simbahan ng Quiapo sa mga tahimik na bumabalikat, sa mga gastusin ng parokya, nagsusulong sa karapatan ng mga naghihikaho sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. Saan mang dako, siya ay naroroon sa paggawa mo ng mabuti at sa paggawa mo ng masama. Paano po kayo nakaka-resonate sa katotohanan ito, mga kapatid? Ano pong kwerdas ang nababagting sa inyong karanasan? Meron po bang napapakinggan kayo dyan na gratitude na, ay salamat, kahit naman pala walang ibang nakaalam sa aking ginawang mabuti, alam yun ng Diyos. O meron kayang, naku, tinakpan ko na nga yung kanyang imahe ng panyo doon sa amin, pero nakita pa rin pala niya ako. Nakakahiya naman. So merong shame at merong guilt. Ano po ang inyong napapakinggan sa inyong sarili? Maaaring makapagtanong po kayo, o ay kung ang Diyos pala, Father, ay nasa saan mang dako, nasaan siya noong ako ay hapis na hapis at halos subsub na? Nasaan siya ngayong hanggang leeg na ang aking problema at ako'y malulunod na? Hindi ko rin alam, kapatid, kung nasaan siya para sa iyo. Ang alam ko, naroroon siya kasama mo noong hapis na hapis ka at halos subsub na. Naririto siyang kasama mo, kasama nating lahat, ngayong hanggang leeg na ang iyong problema at halos malunod ka na. Kasama mo ang Diyos ng kabutihan at ng pag-ibig. Isa na siguro ito sa pinakamalalaking misteryo ng buhay. Ano po? Ang sabay na pag-iral ng pagdurusa at pagmamahal. Sa halip na masagot ang ating tanong, baka mas marami pang umusbong na tanong. Maring hindi natin matagpuan ang kasagutan. Pero pwede tayong mamahinga at tumahan sa katotohanang nariyan nga siya. Hindi tayo iniiwan kailanman. At kung naniniwala tayo dito, sa susunod na paggawa natin ng paborito nating kasalanan, ay kasama rin natin siya. Hihilahin natin siya doon.
Pero sa halip na supilin po natin ang katotohanan ito o tanggihan o lokohin ang ating sarili na pikit ang Diyos, hindi tayo nakikita, ang paanyaya po sa atin ay yakapin ito ng buo. Yakapin ng buo ang katotohanan at hayaang baguhin tayo ng ating suffering tungo sa mas malusog na pakikiharap sa mismo nating nararanasan at sa mas malapit na pakikipag-ugnayan sa ating sarili, sa Diyos at sa kapwa. Ang Diyos ay nasaan mang dako. Pagtaguan man natin siya. Nakikidama, nakikiramay, nakikipasan. Mas malapit siya sa atin kaysa tayo sa ating sarili.